Pag-usapan natin ang kahinatnan ng drivers at operators na hindi na umabot sa deadline ng application para sa consolidation. Nakasalang sa Balitang Hali, si DOTR Office of Transportation Cooperatives Chairman, Jesus Ferdinand Ortega. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa inyo, Sandra at saka Rafi. Good morning. Opo, good morning po. Ibig sabihin ba ng due process na ibibigay sa mga tsuper at operator hanggang January 31 ay walang panguhuling magaganap sa mga pasuna yung prangkisa? Yeah, due process. Tama ka, Rafi. Kausap ko lang kanina si Chairman Guadis ng LTFRB. So, in the next few days, yung mga operator ay bibigyan ng letter or show cause document para ipakita nila, isagot nila yung ginawa nila or nangyari sa kanilang prangkisa. And then after evaluation, magkakaroon ng decision ang board regarding sa revocation or cancellation kung hindi sila nag-consolidate. So this will happen for the next 30 days, itong month ng January. Sa mga sandaling ito, ilan na po ba yung nakapag-consolidate sa buong bansa? Dito ba sa Metro Manila, nasa 40% pa rin? Ganito yun, last day was December 31 up to 5 p.m. So ang pagkaalam ko, they will have a meeting tomorrow. So doon na lalabas lahat ng informasyon kasi nationwide to, kukunin ang lahat ng informasyon para they could come up with numbers and then they could come up with an announcement, information. So yung huling tala natin, 70% sa nationwide. Metro Manila then was reaching around 34%, more or less. So tingnan lang natin, hintayin natin yung final count or final number that will be announced by the board of LTFRB. Sir, sentimiento po ng ilang drivers kung sakaling sumali raw sila sa PUV modernization, panibagong utang na naman daw ang bubunuin nila sa pagbabayad ng modern jeep. Ano pong masasabi nyo dito? Ganito yun, pag nagbuo sila ng kooperatiba or korporasyon, yun yung parang mga requirements ng programa, magsama-sama to. Ang mga members ng cooperative will be mga drivers or mga operators, sama-sama po sila yan. Once nakabuo na po sila ng isang kooperatiba, magkakaroon na sila ng legal entity, personality, sila po ay pupunta na sa next phase. This will take some time pa po, yung sinasabi nyo nga po, pag-avail ng modern vehicles po. But pag nangyari po yun, number one, meron pong subsidy. Meron pang nilaan na amount ang gobyerno sa bawat bibili po ng modern vehicle. Na-increase na po namin yun, 160 a few years ago. Now it's around 280,000 bawat pagbili. And then eventually, meron po tayo pautang sa bangko, especially sa GFIs, yung Land Bank po, DBP, lower interest, longer term payment. And then, hindi po isang tao ang bibili ito. Yung kanila pong kooperatiba, sila po ang bibili, sila po yung magpapatakbo, sila po yung magmamanage ng kooperatiba, kasama na po doon yung pag-acquire ng vehicle. So, hindi po ito yung isang tao lang bibili. It's a group that will buy it for their business po. Ganun po yung itsura niyan. Mr. Ortega, matagal na rin po pinapaliwanag yan ng gobyerno, at pinagmatigasan na nga yung deadline na sinasabi. Pero noon papalapit ang deadline, nakita nyo rin po ba na talagang maraming gustong humabol o nag-effort na makahabol po doon sa deadline? Definitely, maraming humabol. Sa opisina ko lang, for the year 2023 sa OTC, ang na-accredit namin na kooperatiba was around 65 buong taon. Pero itong December lang, from December 1 to 31st, 105 yung pumunta sa opisina namin na either nagtanong, nag-show ng interest, and then eventually, most nag-file ng undertaking. So talagang maraming humabol po. Nakakasaya nga po yung pinakahuli pong grupo na pumunta sa opisina ko. Nandito ako noong December 31. Ang laking grupo po yun. Meron siyang from 300 to 400 franchise or operators sa isang kooperatibang ina-apply niya. So definitely po, marami pong humabol. Especially sa LTFRB, yun yung next phase, hahabol sila doon para mag-consolidate naman. Ang pagkaalam ko, marami rin po. Pero hintayin na lang po natin yung bukas or sa makalawa, lalabas na po yung final number po from LTFRB. Okay, maraming salamat po, DOTR Chairman of the Office of Transportation Cooperatives, Jesus Ferdinand Ortega. Salamat po. Salamat sa inyo.
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.